Pagpaalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell po. So, ang topic po natin for today, nabiktima ka na ba ng ghosting? At mayroon tayong concept na Jesus, the image of the invisible God. Jesus reveals that God we cannot see in Him. God's character, power, and glory became visible and understandable. He is not a merely reflection, but the exact representation of God's nature. To know Jesus is know the Father. His words, action, and compassion shows us what God is truly like and invite us into a restored relationship with Him. At may kita natin ito sa Colossians chapter 1 verse 15. Ang sabi dito, the supremacy of the God's Son of God. The Son is the image of invisible God, the firstborn over all creation. Sa Tagalog po, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsisimula po tayo sa teaching na Jesus reveals that. So, first teaching natin, God is not distant but a near personal. So, dito po sinabi na ang ating Panginoon is hindi siya distance or hindi rin siya distansya or hindi niya dinidistansya yung sarili niya sa kanyang mga anak. Pagkos siya ay malapit at personal na nandito sa buhay natin. Sa second teaching naman natin, God is not passive but an active and relational. So, si God pala hindi rin siya yung Diyos na kung saan is nagbibigay ng hopeful, yung nagbibigay ng false hope sa ibang tao or sa kanyang nasasakupan. But then si God, isa siyang totoo at active na Panginoon at binibigyan niya rin tayo ng relationship, a good and strong relationship sa Kanya. Sa ating third teaching naman, God is gracious, loving, and sacrificial. So, yung Panginoon natin, isa siyang mabuti, mabait na tao, or mabait na Diyos. Isa rin siyang mapagmahal na Diyos sa atin. Hindi lang sa atin, hindi lang sa iyong sarili, but din sa ibang tao na nakapaligid sa iyo. And isa rin siyang Diyos na kung saan mapagbigay, mapagsakripisyo sa lahat ng bagay na kung saan pag nakikita niya ikaw ay nahihirapan, binibigyan ka niya, mapagbigay siya at syempre nagsasakripisyo siya kung saan may makakabuti sa iyo mga bagay na yon. Dadako tayo ngayon sa ating application na ask yourself the following. So, sa first application natin, am I still in love with God? So, minsan, tanongin mo rin yung sarili mo kung mahal mo pa yung Diyos or in love ka pa sa Kanya, yung way na kung saan in love ka sa matutunan yung mga salita niya, hindi yung in love na with relationship sa Kanya na romantic relationship, but yung in love na kung saan eager ka na matutunan lahat ng salita ng ating Panginoon. Sa ating second application naman, am I still committed to pleasing Him? So, tanongin mo rin minsan yung sarili mo na committed ka pa ba or binibigyan mo pa rin pa ba na pagkakataon yung Panginoon or nang hihingi ka pa ba sa Kanya ng gabay sa buhay na meron ka? At sa ating third application, am I still passionate about serving Him? Kailangan mo rin tanongin yung sarili mo na kung passionate ka pa ba sambahin ng Panginoon, kung bigyan siya ng halaga, ng oras, sa lahat ng bagay na mayroon ka. Nadako tayo ngayon sa ating last part with issue discussion. How does knowing Jesus enable you to relate with God? Para sa akin, kilala ko si Jesus bilang isang tao, isang anak ng Diyos, at syempre, isang Diyos na nagkatawang tao. And by that, nakikita ko kung ano yung relationship ni Jesus sa ating Panginoon. So, doon pa lang naipapaliwanag na sa akin kung ano nga ba yung relationship na mayroon si Jesus at si God. Sa ating alternative question of the Miller Buddhist devotion, natutunan ko sa devotion natin ngayon na kung paano pahalagaan si Jesus sa buhay natin, and ganoon din si God sa buhay natin. Even though masasabi na ibang tao na magkaiba sila, but then iisa lang na masasabi natin na
si God ay nagkatawang tao at siya si Jesus Christ. And how can you practically apply a devotion? May apply ko sa sarili ko yung devotion natin ngayon sa pamamagitan ng kailangan ko rin mag-meditate or tanungin palagi yung sarili ko sa mga bagay na or mga punto na minsan naliligaw ako sa lahat ng mga bagay or sometimes nagdadoubt tayo sa kakayahan ng ating Panginoon. So, kailangan kong matutunan sa sarili ko na hindi ko palagi pagdududahan ng Panginoon. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.